A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakaraan na paksa natin is patungkol po doon sa labanan sa tinatawag nilang Walaja, na kung saan is naging successful ang labanan doon. Natalo ni Khalid bin Walid ang mahigit 70,000 o 80,000 na kalaban sa pamumuno ni Andar Zagar. Ngayon naman ay ang isusunod natin ay si Bahman Ghazaway. Itong si Bahman is maring sabihin natin na siya yung chief of staff na ng Persian Empire that time. Okay. So, nung marinig ni Bahman na natalo si Andar Ghazaway, so hindi pa rin tawag doon, nawala ng pag-asa ang emperor. Nagpadala pa rin siya ng panibagong tropa. 3 beses na natalo. Sabi niyang emperor, never nakaranas ang Persian Empire ng 3 beses na sunod-sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng conventional war, yung malakihang labanan. Ngayon pa lamang. So, meron silang tawag doon, meron silang paningin na matatalo nila mga Muslim. Dahil sa pagod na yung mga Muslim, magkakasunod, nangyari itong labanan na ito sa loob lamang ng 1 buwan. So, imagine mo, halos wala pa yung si Khalid bin Walid, pati makasama niya. May 1 buwan yung 3 labanan na conventional. So, yung emperor, sabi niya, tuloy pa rin natin magpadala ng tropa kasi matatalo na yun, wala na silang pahinga. Talo na yan. So, ang ginawa naman is si Bahman naman ang sumunod. So, nung nandun na si Bahman, so, nagkataon na nagkasakit yung emperor na si Ardashir. So, pinabalik niya si Bahman dahil natatakot siya na magkaroon ng internal complex sa pamilya. Ang pinag-utusan ni Bahman is, meron din isang general na magaling, ang pangalan niya ay Jaban. Kung i-search sa Google, meron pong general na magaling din si Jaban. So si Jaban, merong mga Arabo na pamilya Bakar, pamilya Iyad, at saka marami pong mga pamilya na mga Kristiyano ito, mga Arabo na to. Oh. So, sumali sila doon sa na yun. Parang sila pa yung nag-udyok sa emperor na sumali doon, labanan natin yung mga Muslim na yan. So, yung pinaka punto na hanggang doon lamang si Khalid bin Walid sa Hira, yung di ba nasabi ko sa inyo, sabi sa kanya ni Abu Bakar na ang plano is magmula ng Ubula hanggang Hira lamang ang pupuntahin mo. So bago makarating si si Khalid doon sa Hira, yung mga general doon, yung mga Kristiyano doon ng mga pinuno ng mga pinuno ng mga Kristiyano, nakisali na rin sa Persian Empire. Kaya umabot sila ng ganung kalaking bilang. Okay, ganung kalaking bilang. So, ang nangyari is, ang ginawa ng mga Kristiyano na yon doon sa Hira at sa mga kalapit na lugar, pumunta sila doon sa Ulais. Nandun din si Jaban. Parating siya mula sa Sitispon. Sitispon, yun yung capital ng Persian. Ang tawag na sa Arabic is Madain. Ang Madain, kung hanapin sa English, hindi nyo makita yung Madain. Pero ang makita nyo is Sitispon. Nakita nyo yung Sitispon, mga bro? Yun ang capital ng, kung isulat mo yung capital ng Persian Empire, ang lalabas, Sitispon. Yung Sitispon is nasa Iraq po yan. Okay. Bago tayo magpapatuloy doon sa labanan sa Ulais, para sa kaalaman ninyo, itong labanan pa ni Khalid, usually, karamihan dito, yung mga Kristiyano na mga Arabo. Kasi ang Iraq, that time, yung pagitan ng 2 ilog na yon, yung ilog sa banda sa Saudi, yung pagkalagpas mo doon sa ilog na yon, yung tawag nila na Euphrates, dito sa kabila ng Saudi. So, lahat ng border na yon, yun muna ang laban ng mga Muslim. Doon sa kabila, under na yun ng Persian. So, ibig sabihin, itong mga Arabo na to is sakop lamang sila ng Persia. Hindi pa yung direct. Pero kaya lang dumami kasi hindi na hinintay ng Persian Empire na yun lamang makipaglaban yung mga Arabo na yun. Kundi, pati yung Persian mismo na galing sa kapital.
Okay. So, ang order ni Abi Bakar, huwag munang pupunta sa capital. Unahin muna ang lahat ng area na sa likuran nila bago sila pupunta doon. So, ang nasa likuran, nasa front, ganito kasi yung, yung mapa doon. Ubula, Madar, Walaja, tapos Ulais, Ain Tamar, tapos Anbar. Doon sa likod na ng Anbar, doon na yung capital. Tapos, hindi pa sila pumunta doon. Pumunta pa sila hanggang doon sa Firad. Yun na yung pinakahuli, yung Firad na tatalakay natin. Yung nag-combine na yung Persian at saka Roman. Okay. So, at least, nagkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng lugar na yan. So, nung nandun na sa Ulais, so, ibang strategy na naman ang laban. Ibang strategy na naman ang laban. Yung huling laban sa Walaja, ano yun? Dalawang bundok sa likod ng magkalaban. Ang labanan nila plain. Ngayon naman, ibang strategy. Dalawang ilog sa left and right, tapos ilog sa sa likod. So, ibig sabihin, itong ganitong laban, wala nang pag-asa si Khalid bin Walid na double envelope. Kasi ilog eh. Ilog yung lugar. So, matindi yun. Ilog. Ilog sa kabila, ilog sa left, yun yung sa kalaban. Pero si Khalid, ilog sa left, sa right niya, ilog din dito, pero sa likod niya ay disyerto. Yun naman ang niya. Mas pabor si Khalid sa ganun na strategy. Bakit? Kung matatalo siya is makaka-atras. Yun naman, yung kalaban, kaya nila kinuha yung posisyon na yun para hindi sila madouble envelope. So, malaki ang kanilang tawag doon, chance na manalo sila dahil nag-combine yung mga Arabo at saka yung mga Persian. Tapos, sinabi pa ng mga Arabo na yun, ng mga Kristiyano, sabi niya is, kami, kilala namin ang labanan ng mga Arabo sa Arabo. Kaya maganda itong formation natin. Okay. So, nung makarating na si Khalid bin Walid, kasama niya yung mga tropa niya, nasa 18,000 against 80,000. So, ang 80,000 yun, kasama doon yung mga Arabo. So, ang position, nauna yung mga Persian na karating. Pero konti lamang, oras lamang pagitan. So, ito, merong pagkakamali si Jaban sa case na yun. Pagkakamali niya is, hinayaan muna niya na kumain yung mga tao. Kakain muna sila. Huwag muna sila makipaglaban that time. So, wala sila sa formation. Yung mga Arabo na mga kakampi nila Jaban, sabi niya, huwag muna tayo kakain. Nandiyan na si Khalid. Sabi niya, kakaunti lang bilang yan. Mas maganda tayo kakain kasi malakas sila, pagod yan eh. So, yun yung kanila, in-estimate nila, matalo sila sa Khalid. Bakit? Kasi pagod. Tayo nakakain. Bandang huli, nagsikain sila. Sabi sa kanila ni Jaban, huwag muna kayo kumain, sumama na kayo. Ayaw mong maniwala. So, hindi na nakontrol ni Jaban yung mga tao niya. Tapos, bandang huli, sinabi ni Jaban sa kanila, ganito na lang. Okay, kumain kayo. Pagkatapos yung kumain, na hindi pa matapos, kasi nandiyan na yung kalaban, lagyan ninyo ng pweson yung pagkain. Kung sakaling matalo tayo, kakainin nila Khalid yung pagkain, mamamatay din sila. Kung matalo tayo. Kasi hindi nila alam na may poison pala yun. Ay, sabi niya, huwag natin lagyan ng poison kasi talo yan eh. Kakain, babalikan din natin yung pagkain. Kumbaga, malaki yung kanila. Hinala nila, ang kumpiyansa nila na matatalo na nila. Kasi nag-combine ba naman yung mga Arabo na kabisado nila ng laban ng Arabo, tapos sila pa. So, unang dumating din si Khalid bin Walid, parating na kumakain pa yung mga Persian. So, sinalubog sila ng mga Arabo, mga kalaban. Doon sa Arabo, mga kalaban, merong pangalan doon na ang tawag sa kanya na general na si Abul Aswad. Itong si Abul Aswad, galit na galit kay Khalid bin Walid. Grabe yung galit niya.
Bakit? Kasi meron siyang dalawang anak na namatay doon sa laban sa Walaja. Galit na galit. So, unang salpukan nila, hinanap niya si Khalid para makipagduelo. Makipagduelo, kuwan din siya, kumpiyansa rin siya, kasi general siya eh. Hindi niya alam, mas magaling din pala si Khalid bin Walid. Para sa kaalaman ninyo, si Khalid bin Walid is warrior siya sa lahat ng klase ng spear. Lahat ng weapon. Kabisado niyang lahat ng weapon. Kuwan pa siya, magaling pa siyang mangangabayo, tapos kuwan siya, matalino pa sa kuwan siya, military tactician. At higit sa lahat, mahigit 2 meters ang taas niya. Malaking tao, mahigit 2 meters. Mga ilan yung mahigit 2 meters? Anong kuwan yung taas nun? Mahigit na 6'5", 6'6". Ha? 7 footer. Pwede mga 7 footers, no? Ganun yung pagkakahawig ng mga historian na si Khalid bin Walid, more than 2 meters. So, napakalaking tao. Malaking tao, ilan daw ka ng 2 meters? 6'6". 6'6", oh? So, mataas na tao. 6'6", oh. Ipagpalagay mo lang 2 meters, tapos malaki pa yung katawan niya. Tapos more than 2 meters pa. Oo, ipagpalagay mo na lang 2 meters. Parang si Sheikh kami. So, ganun kataas, tapos malaki ang katawan niya. So, ginalis niya si Khalid bin Walid. Naglaban sila kasi gusto nang ipaginti yung anak niya. Ang nangyari, natalo. Namatay siya. So, full attack. So, nangyari, hindi pa natapos nung kumain, nakisali na, sumabay na rin sila. Kasi wala nang mangyari, kasi nandun eh. Okay. So, imagine ninyo yung laban. Ilog sa likod, ilog sa dalawang kan, wala na talagang atrasan. So, ang ginawa ni Khalid bin Walid, kasi nasa unang formation, para sa kaalaman nyo, mga Arabo, nawalan sila ng pinuno. Ang pinaka-pinuno, si Jabal nandun sa likod, sa Persian. So, nung mawala ito, napiktunin na sa likod kasi umatras sila ng umatras, naatrasan nila yung kan. Hindi naman pwedeng gagawin ni Jabal na abanti na umatras yung mga Arabo kasi walang nagkukumandon. So, sinamantala ni Khalid yun, bago makapunta si Jabal sa harapan para mag-full command, is namatay na yung kakampi niya na, yung kaalay niya, kaalyado niya. So, ang nangyari, natulak sila ng natulak. So, doon, nagsabi si Khalid bin Walid bilang pampalakas, pag-high moral sa kanyang mga once na, kasi itong nakalaban niya, ito para sa kaalaman ninyo, is lahat ng nakalaban niya, umabot na ng 4 na labanan. Pang-apat na siya, no? Pang-apat na labanan. Yung mga natalo doon sa mga nauna, nakipag-kumpay pa. Sa halip na tumigil na, nakipag-combine pa uli. Umabot na ng 4. Di the same time, mga Arabo, hindi naman sila doon involved. Bakit sila nakisali doon? So dito, nangako si Khalid bin Walid na once na matalo namin kayo, bibigyan namin kayo ng aral. Bibigyan namin kayo ng aral. Wala na eh. Wala nang wala nang binigyan na ng ilang chance. The 3 battle, supposed to be, umatras na kayo. Nandun pa rin kayo, nandyan pa rin kayo sa harap. Ngayon, nung matalo niya, nabihag yung napakarami. Marami namatay, marami rin nabihag. So, di ba nabanggit ko sa inyo yung kalagayan sa bihag. Dito sa puntong ito, wala nang choice si Khalid. Bakit? Kasi meron pang kasunod na mga kalaban. Saan niya dadalhin yung kan? Saan yung dadalhin? Sabi nila, nasa 5,000 yung napatay. Dahil sa pinatay na yung bihag na yun. Pinatay. Ngayon, yung ilog sa likod, doon ginawa ni Khalid. Yung ilog sa likod. So, nung gawin ni Khalid doon, then, yung sa likod na yun, hindi kasi siya malakas ang agos eh. Kasi parang dam siya. So, sinabi ni Kaka, kahit mapatay mo pa yan, hindi lalabas yung dugo doon sa labas.
ang gagawin mo, buksan mo yung dam. Kahit isa lang ang mapatay mo dyan, lalabas yung dugo, is pupunta na sa malaking ilog. So, ito, para aral na wala nang susunod na kalaban. Kasi tawag doon, dumugo yung, kumbaga parang aral lang ba, magbigay lang siya ng o doon na, kung titingnan mo, parang harsh siya tingnan. Pero sa totoo lang, yung labanan, kahit na makapatay ka pa ng 10,000 ang mapatay mo sa lupa, wala siyang, tawag doon, walang malakas na impact. Walang maalimbaw 10,000, walang malakas yun kasi laban yun eh. Wala talagang doon. Pero kung doon na sa ilog, doon napatay doon, kahit sabihin natin 100 na napatay doon, malakas ang impact niya. Bakit? Kasi madidiscolor yung tubig. So doon ginawa ni Khalid yun. So, ngayon, naging kulay dugo. Kaya nasabi doon, kung titignan ninyo yung labanan sa Ulays, minsan ang termino doon sa English is, ginamit nila labanan sa, dugo. Dugo sa, naging ilog yung dugo. Yung ilog, naging dugo. May blood river. Iba, mo dyan, kung ano yung lalabas. Lumabas ba Blood River? Blood River. Blood River sa Battle of Ulays. Then tapos maring Blood River yung doon. Blood River niya. Oh, so pero pag makikita niyo doon, minsan sumobra yung pagkasulat doon kasi sinabi nila 70,000, hindi naman pwedeng 70,000 kasi 70,000 yung bilang yung laban. So Battle of the Blood River. Battle of the Blood River, no? Ano nangyari? Ang ilan ang nilagay nila dyan, ilan yung namatay dyan sa Battle of Blood River. Doon mismo sa river, pinatay 70,000 na kalagay, no? Yung iba? Oo. Yung inilagay dyan, hindi tama yung doon pinatay ni Khalid din 70,000. No, hindi tama yun. Ang tama is yun yung 70,000 na yun yung naging laban ni Khalid doon sa Nasaguba. Yung natira na lang doon sa Blood River, yun yung tumakbo. Yun yung tumakbo, nabutan na doon, napatay niya. So doon, nagbigay na ng babala si Khalid na ipapakita niya doon para matigil na yung... So dahil doon, alam niyo nangyari doon? Natigil yung pagpapadala ng Persian Empire. Natigil kasi natakot na sila. Imagine, 4 battles. Umabot na sa hundreds, thousand na ang namatay. So, natigil. Hindi na makapagkuhan nun. Kasi si Jaban nandun na sa kapital. So, hindi muna sila nakakakuhan. Ngayon, ang susunod, napupunta ni Khalid, almost, wala ng tao. Kasi nung matapos yung labanan na yun sa Ulays, so pumunta na si Khalid bin Walid sa isang lugar na yun yung halos capital ng mga Arabo. Ang tawag doon is Amgisha. Kung hanapin niyo sa Google, Amgisha. Yung Amgisha, isang malaking syudad. Na malaking syudad na nandun lahat yung halos mayayaman na mga tao. Alam niyo, nung narinig nila yung pagkamatay ng mga doon sa Battle of Ulays, yung Blood River, nagsialisan yung mga nandun sa Amgisha. Kaya pagpasok ni Khalid bin Walid, wala siyang makita mga tao doon. Wala na, as in, nagsialisan. Pati yung mga yung mga Persian, nagsialisan. Pupunta sila sa kapital. Iniwan nila mga kayaman nila. Basta nagsitakbo sila. Iniwan nila. So, sabi doon sa history, yung apat na battle, ano yun? Kadima, Badar, Walaja, Ulays. Itong apat na ito na napanalunan nila sa labanan, kasi may panalunan sa labanan, no? Pagsama-samahin ito, hindi pa niya kayang isabay doon sa nakuha nila sa Amgisha. Nakita mo na Amgisha, bro? Hindi pa. Wala pa po. Amgisha ang Amgisha. Hanapin mo lang. After the battle of Ulays, Amgisha. Amgisha. So, pagpunta nila, wala ng tao. So, ang ginawa ni Khalid, pinaghati-hati yung nakuha nila doon. Tapos, pinapadala pa rin yung sa kay Abu Bakar. So, ang batas ng Islam, pag sa panahon ng labanan sa jihad, so, ang mangyayari, yung 1/5, ibabalik yan sa Central Command. Doon sa kaya. 1/5. Tapos, yung apat na natirang yun yung paghatian ng mga sundalo.
Yung 1/5 ibibigay sa Central. Saan yun? Kay Abu Bakar. Okay. So, alam ba ninyo na yung natanggap na ni Abu Bakar na mga napanalunan doon, pwede niya gamitin sa malaking labanan na kumbaga hindi na sila maghihirap sa labanan sa, halimbawa, logistic, hindi na sila maghihirap sa logistic. Kayang-kaya ng 1/5 na lang na yun. Masya Allah. Okay. Pasok sila sa Amgisya. Wala nang tao. May nakita sila maraming mga barko. Nandun, may barko. Okay. So, ang susunod ngayon is Hira. Pupunta na sila sa Hira. Ito magkakasunod, ha? Walaja, Ulais, Amgisya, Al-Hira. Ito na yung sinabi ni Abu Bakar na dito ka from Ubula to Hira. Di ba? Walang sa Ustad, sa Wikipedia, walang Amgisya. Walang Amgisya. Pagkatapos ng Ulais, Hira agad. Between sa makikita mo yan. Hanap-hanapin mo pa rin, isulat mo Amgisya, Iraq, ganun. Baka lalabas din. Ay, maring sa Wikipedia yan, sinabi yun, diretso na. Meron Amgisya. Kasi sumagay pa sila ng barko eh. Nakita mo, brother, kan? Hindi pa. Hindi mo nakita, no? Hira. Hanapin mo pa rin, lalabas pa rin yan. Amnesia? Amgisya. Sa Amgisya po, walang skirmish, walang battle nangyari. Walang battle lang yan. Siguro walang nakalagay. Walang battle. So nilagay mo battle, no? Lugar na. Lugar na lang, Amgisya, Iraq. Khalid bin Walid, samahan mo Khalid para makakuha doon. Amgisya, Iraq, Khalid bin Walid. Minsan lalabas din na ganyan. Okay, pagdating niyo sa Amgisya, walang labanan nangyari doon. Kasi, di ba sinabi ko sa inyo, nagsialisan yung buong komunidad. Mesopotamia po. Mesopotamia rin, Ang Mesopotamia, yung Iraq na yan. Kasi nung unang panahon, ang pangalan niya is, yung Iraq is Mesopotamia. Amgisya, Mesopotamia. Ikuan mo na lang ganun. Okay. So, nung nakarating sila sa Amgisya, lahat, tapos, ngayon, papunta na sila sa Hira. Okay, papunta na sila sa Hira. Ito yung maganda. Papunta na sa Hira. Yung mga ibang taga-Amgisya, pumunta doon sa Hira. Okay. Merong pinuno doon sa Hira, na hindi naman totally makipaglaban kay Khalid ng tawag doon, conventional. Kasi wala silang lakas. Yung mga kuwan lang nila doon, kumbaga, kaya rin nila na malakasan, pero doon lamang sa castle. Hindi na sa tawag doon, hindi na sa open field. Doon lang sila sa castle maghihintay. Okay. Ngayon, papunta si Khalid sa Hira, from Amgisya, sumakay sila ng barko. Dalawa, may nakasakay sa barko, may naglalakad. Kasi ganito yun eh. Ganito, barko, naglalakad, doon ang Hira. Papunta sila doon pa ganon. Ngayon, may pinuno sa Hira, ng pangalan niya is Abjad yata. Anjibar? Abjad ang pangalan niya. Inutusan niya yung anak niya na mag-advance ng force para malakuan nila kung saan si Khalid, kung papunta na sila ng Hira. Abangan nila doon. Ang gagawin, yung papunta pala na yun na tawag doon, yung barko na papunta doon, meron yung dam na pwedeng isara is matutuyo yung tubig. Okay. Matutuyo yung tubig. So, nung papunta na sila Khalid, akala ni Abjad, yung anak ni Abjad, is lahat ng mga sundalo ni Khalid nandun sa barko, lahat. Hindi niya alam na si Khalid nasa lupa pa rin, yung ibang sundalo nasa barko. Ganon. So, inisara nila yung dam na wala ng tubig. So, pagka wala ng tubig, hindi makapasok yung barko. So, nalaman kaagad. Kasi, ang kagandahan din naman, si Khalid, yung mga nabihag doon, yung alam nyo yung kagandahan ng pamamaraan ng mga Muslim doon, yung mga doon sa mga lugar, sumali rin kay Khalid. Kasi itong lugar na ito, sinakop ito ng Persian ng puwersahan. Ngayon, si Khalid ang namumuno, ibinigay sa kanila yung kalayaan. Sabi niya,
tatlong pagpipilian ninyo. Ito laging pinapipili ni Khalid. Ever since pa, nung labanan pa sa Ubula, ito na yung pinapipilian niya. Una, hindi namin kayo atakin. Una-una ko kayo mag-Muslim. Kung hindi kayo mag-Muslim, is magpasakop na lang kayo sa amin. Ibig sabihin, magbigay kayo magbigay kayo ng tax, tapos kayo pa rin ang mamumuno sa lugar niyo. Kapag hindi pa rin kayo kapag nagbigay ng tax, under mo sila. Kung merong atake sa kanila, ikaw yung didepensa kanila. So yung pagbibigay ng tax, hindi yun pagbibigay lamang ng tax. Kundi, under protection yun. Protection yung tax na yun. Bandang huli ko, hindi pa rin papasok yung protection na yun, doon na mangyayari yung labanan. So maraming mga lugar, maliban doon sa mga syudad na yun na nagkaroong laban, lahat ng mga lugar na nadadaanan nila, nagbigay na ng kwan. Sabi niya, okay, under protection na. Yung iba nag-Muslim. Kaya sila rin na nagsabi, nung magkaroon ng pagpunta nila doon sa ilog, natuyo yung ilog, sabi ng mga kasama nila, alam na namin yan. Isinara yung dam. So, anong paraan? Puntahan ninyo doon. So, yung nakakabayo dito, sila Khalid Muller, pinuntahan nila. So, naabutan niyo yung anak ni Kon doon. Mabilis ang kasi ang takbo ni Khalid. Mabilis sila Kon. Hindi na nakapaganda. So, napatay ni Khalid yun. So, inutos ni Khalid na buksan yung dam ulit. So, nakapasok na yung barko hanggang sa nakarating sila sa Hera. Ngayon, doon sa Hera, nakasara yung napakalaking castle. Doon yung mga kalaban. Merong 4 na castle ito. Na 4 sa loob mismo ng castle, may 4 na castle pa doon sa loob. So, parang ang nangyari nun is parang bakod na napakalaking lugar, tapos may 4 na castle na merong konservatory sa taas. So, bawat isa doon, may namumuno. Siya nang bahalang didepensa sa bawat corner. Bawat corner, siya ang bahala. So, nagkaroon pa yun ng labanan. Nagkaroon ng labanan yun. Pero bandang huli is, natalo rin sila, tapos nagbigay sila ng, tawag doon, magpasakop na lang. Sige, susuko na lang kami sa inyo, magpasakop na lang kami. So, halos wala ring malaking labanan sa Hira. So, ngayon, buong Ubula to Hira, ando na ni Khalid bin Walid. Maalala ninyo yung una kong unang order ni Khalid bin Walid, unang order ni Abu Bakar. May 2 pinuno na pinadala si Abu Bakar sa Iraq. Una ay si Khalid bin Walid from Ubula going to Hera. Yung isa naman ay si Iyad bin Gun. Hanapin lang yung pangalan, Iyad bin Gun. From Mahis to Hera. Malapit lang ito kasi meron lang tatlong mga lugar, tapos Hera na. Okay. Ngayon, dito magaling Madina. Bago ka makarating ng Madina, merong lugar na ang tawag nila is Domatul Jandal. Ang Domatul Jandal is sakupan ng Saudi ngayon. Parang part of Tabuk. Kung isi-search niyo Domatul Jandal in Saudi Arabia. So, doon nagtagal si Iyad bin Gum. Hindi siya makapasok doon sa Mahis. Dito pa lamang inabot na ng doon si Iyad bin, samantala magaling na general, naabutan niya kasi doon sa loob mga magagaling din na general ng mga Kristiyano noon. So, kung hindi humingi pa ng tulong si Iyad bin Gum kay Khalid, tulungan mo kami kasi magmula na dito kami na stranded, nakarating na kayo na Hira, dito pa rin kami. Hindi pa naman doon sa Mahis, kundi dito pa lang sa daanan. Meron kasi kwento na daanan na ang pangalan niya is Castle of Domatul Jandal. Doon lang sila. Hindi pa nakarating doon sa totoong pupuntahan niya bago papunta ng Hira. So, naghingi ng tulong kay Khalid bin Walid. Okay. Bago pa nangyari yung tulong na yun, pagkatapos ng Heran, ang susunod naman is Ain at Tamar. Ain at Tamar. Itong maganda, Ain at Tamar. Kasi dito magsasama merong Arabo na
maraming mga tao na sobrang dami ring puwersa ng pangalan niya si Aka bin Aka. Dito nangyari sa Ain Tamar. Ngayon, humiling siya kay, sorry to say, si Jaban pala hindi pa namatay. Hindi namatay, nakatakas yun, yung labanan sa Ulays. Okay. So, si Jaban at saka si Aka bin Aka, sila nang naman ngayon nag-combine sa Ain at Tamar. Sabi ni Aka bin Aka, kayo Jaban na Persian, huwag kayong sumali. Ako muna makipaglaban doon. Dahil malaki ang puwersa ko, kaya kong talunin si Khalid bin Walid. Alam ko ang strategy niya. Oh. Sabi ni Jaban, okay, walang problema. Kung kaya mo, matutuwa kasi Persian siya. Kaalay nila yun. So, ngayon, yun ang unang makakasagupa ni Khalid. So, ang usapin is, kapag nakasagupa, tagilid, tutulungan ni Jaban si Aka bin Aka na mga Arabo mga nagkumbay sa kanila kasi Persian sila eh. Okay. So, parating si Khalid bin Walid, nag-observe lang si Aka bin Aka. Doon din sa Ain Tamar na yun. Okay. So, nang nakita ni Khalid bin Walid na ang nakaharap niya is mga Arabo, sabi niya, bakit nangyari? Ang nakaharap ko naman itong mga Arabo na to, hindi itong kwan ko, yung mga Persian. Bakit sila ang kwan ko? Kasi ito, nagmamagaling din ito si Aka bin Aka. Okay. Ngayon, so, ginagawa ni Aka bin Aka is, nagpo-formation siya. Si Khalid bin Walid, meron siyang strategy na mabilis ang dawit. Mabilis ang dawit. So, habang nagpo-formation siya, hindi na nag-formation si Khalid, kundi atake doon kay kwan lang. Kalimbawa, yung tatlo kasi yan, ha? Normal na kwan, formation tatlo. Planks, left and right, central. Umatake si Khalid ng maramihan na doon sa central, nang mabilis. Habang nagpo-formation na nakatalikod si Aka bin Aka. So, ang layo niya is around 200 meters lang o 300 meters. So, kasi malapit na yun eh. Pino-formation niya, bigla siya tumalikod para magbigay ng kwan. So, yun lang sinamantala ni Khalid bin Walid na yung sobrang bilis na takbo. Na hindi na pagka sasabihin sa kanya, harap pa nga, tapos magkukuman, hindi na nagawa ni Aka bin Aka. Mabilis ang dawit. Kinuha si Aka bin Aka. Nakuha. So ngayon, wala na silang commander. Kaya nakuha parang dinawit ng tamon, yung dinawit ng agil. Nakuha si Aka bin Aka. Ngayon, nung makuha si Aka bin Aka, atake agad si Khalid bin Walid. Atake sila. Oh, so, maraming nakuha. Kasi wala na rin pinuno. Nakita ni Jaban na natalo yung kanay. Umatras sila, tumakbo. Umalis sila. Pumunta sila sa lugar na mayroong pangalan na Anbar. Ngayon, yung nagsitakbuhan, pupunta sana sila doon kay Jaban para doon, yun yung sasandigan nila. Wala na pala doon. Wala na yung binuro yung malis na. Kasi, din yun, doon, silip din siya. Natalo kayo. So, pumunta sila doon sa pinakamalaking castle. Ito na yung matinding castle. Mahirap nang lusubin. Alam mo ginawa? Kasi si Jaban matalino eh. Ang ginawa doon sa castle, ang pangalan nito, hanapin nyo, Battle of Anbar. Battle of Anbar, lagyan ninyo yung Khalid bin Walid kasi ang lalabas niyan, Battle of Anbar, panahon na ni Saddam Hussein, panahon nitong labanan. Yun ang lalabas sa Battle of Anbar. Lagyan mo ng Battle of Anbar, Khalid bin Walid kasi para ang ibabalik niya doon sa unang panahon. Na nakita niyo yung Battle of Anbar. Yung kalaban niya? Oo, si Sirjan. Okay. Ngayon, ang ginawa ni Sirjan doon, bago nangyari yun, is, alam niyo ginawa, gumawa sila ng trains. Trains. Kung makikita niyo doon, kung pinaliwanag niya, may trains doon. Yung castle, kumbaga, imagine niyo kung sino ba yung nanonood sa inyo yung Lord of the Rings. Di ba, Lord of the Rings,
malaking castle yan. Hindi yun mapapasukan, no? Bukod sa meron pang mga katatop sa loob, tapos may meron pa mga nagpapana, no? So, ngayon, Ang goal. maliban pa doon, ginawa ng tawag doon, hukay ang buong castle na hindi matawiran. So, napakahirap mong tumawid kasi tatawid ka pa sa hukay, tapos meron pang tawag doon, bakod. So, kung makatawid ka doon, makakwan ka, tawag doon, madedili ka sa mabilis ang takbo kasi nandiyan na yung Okay. So, ngayon, paano papasukin ni Khalid bin Walid yun? Okay. Ang ginawa muna, lumapit si Khalid bin Walid. Lumapit sila. Magkalapit. Na kung saan nagtitirahan sila ng pana sa pana. Okay. Dito, in order ni Khalid bin Walid, sabi niya, tirahin ninyo yung pinakamagaling na ng mga archer ni Khalid bin Walid. Doon na lumabas. Na sekreto pa lang weapon ni Khalid bin Walid yun. Meron siya mga magagaling na archer na ilang libo yun. Pina-advance na yun. In order ni Khalid bin Walid na tirahin yung mga nandoon sa loob na titirahin sa mata. Grabe ka, shooter. Alam nyo, nung tirahin niya, mahigit 1,000 na tamaan sa mata. Na bulag, na nanabagid yan. Action of the eye. 1,000 archers. Oo, lawak siya na 1,000 archer, tapos 1,000 din yung tinamaan sa mata. Paano nangyari yun? Parang sniper to sniper yun. Oo, sniper ang laban. Pero mas puwan pala sila Khalid. Mas magaling pala sa... So, dito na pag-alaman na kabilang pala sa galing ng mga Muslim na nakipaglaban, magaling sa archer, magaling sa hit and run, magaling sa konti lang yung dala nila. At higit sa lahat, siyempre, is nakipaglaban sila, naghangad ng shahada. Ang kalaban nila, nakipaglaban na nagtatago sa poste kasi matakot nila, mas malaga yung buhay nila. So magkaiba na yung kalagayan ng yun. Motivation. Oo, motivation. Okay. So nung makakuan yun, halos naubos yun nandun sa taas, natawa sa kwan. Pero hindi pa rin sumuko si Sir Badge, Sir Judge. Hindi siya sumuko. Lumaban pa rin. So, ngayon, sa halip na doon sila sa taas, bumaba sila doon. Hindi sila hindi sila nag-open doon kasi natatamaan sila ng mata. So, dahil sa wala doon sa taas, sinamantala ni Khalid yun na walang dudungaw, yun yung atake siya sa pagbaba. Ngayon, ang problema is merong nakahukay. Paano niya gagawin yun? So, doon, may nangyari doon na merong mga kamelyo si Khalid bin Walid na yung mga mahihina na, yung parang may sakit na, kinatay niya yun. Maring later on, kinain nila. Pero nung makatay, inilagay muna pansamantala para maapakan matawid. So, inisakripisyo niya para temporary medyo yung kinatay. Kasi ang kamilyo, malaki yan eh. Di ba? O, kwan mo yun, mga 2-3 kamilyo. O, nakatawid na sila. Nakatawid hanggang sa makapasok. So, nung makapasok na, so humingi ng, tawag doon, condition si Sir Badge. Sabi niya, hingi kami ng condition sa inyo. Sabi niya, i-surrender namin itong castle, pero hayaan mo kami na maka-alis dito. Pupunta kami sa City Spawn. City Spawn yung yung pinaka-capital ng Persia. Sabi ni Khalid, okay. Pero huwag kayong magdala. Wala kayong dadalhin na iwan niyo dito. Pwede kayong pumunta doon. So, nagsialisan. Yung iba, hindi na nagsialisan. Kasi, na sila, nagpasakop na sila. Pero yung si Sir Badge, hindi nagpasakop, iniwan yung kanya, tapos umalis na, pumunta na sa... So, ngayon, nasakop na ang Ainut Tamer, nasakop na rin ang Al-Anbar. Ang natitira na lang ngayon is Domatul Jandal,
Pagkatapos nun, may mga malilit-lit na lugar, kahit hindi na natin yun, ano, ang isusunod natin, Domatol dyan, dahil next week, pati yung Firad. Pagkatapos ng Firad, next week, is, ang susunod na is, papasok na tayo sa Syria. Kasi meron ng matindi. Kasi doon na magkakaroon ng reaction ang Roman Empire na magpapadala ng 240,000 na sundalo. Yun na yung makakalaban naman nila Khalid. Tapos, ito si Bahman Ghazaway, bubalik na naman to. Ito, advance ito. Di ba si Bahman Ghazaway, Chief Officer, bumalik. Ngayon, narinig niya na wala si Khalid. Kasi pumunta ng tawag doon? Sa Sham, sa Syria. Sinamantala ni Bahman Ghazaway. Sabi niya, wala na yung kalaban doon na magaling. Hindi na sila matake doon. Di ba? Wala nang atakin. Sasamantalayin nila doon. Ito, matalino ito si Bahman Ghazaway. Ang natira na makakalaban niya, first na pagkatalo ng mga Muslim. Doon. Inshallah, ipapaliwanag ko paano nangyari yun. Namatay dito, more than 4,000 na mga sahaba. Napakarami. Nakakalungkot kasi may mali rin na nangyari doon. Sa labanan na yun. Inshallah, sa susunod, pag matapos na natin hanggang sa Battle of Firad, doon natin ito babanggitin. So, alhamdulillah, lahat ng ito, halos nabigyan na ng leksyon ng Persia na hindi na muna sila atake. Kung ano na lang natitira dyan, kung na lang kayo tawag doon, standby muna dahil ang pinakamalaking battle is sa Firad. Kasi doon sa Firad, magkukumbay na ang mga Arabo, Persian Empire, Roman Empire, 100,000. Sabi doon sa, nakasulat sa Battle of Firad, pakicheck mo yung Battle of Firad, nakalagay doon, 200,000, may nakalagay doon bilang 300,000. Doon sa, nakita mo bro? Oo, yan. Nakita mo yung bilang? Napakalaking bilang yun. Kasi nag-combine, imagine na, yung magkalaban na may 1,000 taon, sila na ngayon nagkakampi para kalaban lang si Khalid bin Walid. Kasi, Pirads, ganun. Nagtaka sila, ano kakayan to si Khalid na hindi matalo-talo? Kaya ito rin yung dahilan, mga brother. Kung di ba nabanggit ko sa inyo si Omar, nung maging pinuno si Omar, tinanggalin si Khalid bin Walid. Di ba, nangyari yun? May malaking issue doon. Pero sinabi ni Umar bin Khattab ng dahilan nun is marami sa mga sahaba na parang nakakagawa na sila ng shirk sa puso niya. Sabi niya, pag si Khalid bin Walid, hindi na matatalo. So, ibig sabihin, sino palang magpapanalo? O yun. So, ayaw ni Umar na papasok sa isipan ng mga kasama ni Khalid na si Khalid bin Walid na ang nagpapapanalo, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung napalitan din, tuloy-tuloy pa rin yung panalo ng mga Muslim. So doon, napatunayan na ang pagpapanalo is talagang mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil marami pang labanan, ang totally na pabagsak na sa Persian Empire is hindi na si Khalid, kundi yung makasama niya nung makuha na siya. Pati sa Roman Empire, hindi na rin siya, kundi makasama niya. Kasi marami pang lalabas din ng mga tawag doon, mga fighter. Mula pa sa Madina na mga advisor ni Abu Bakar. Advisor ni Omar. Later on, sila na ngayon ang ipapadala doon sa frontline. Merong ang pangyari, ito i-advise ko lang sa inyo, nang lumabas na ang malaking puwersa mula sa Persian. Battle of Qadisiyah. Ito, nasa 230,000, 240 yung kwan na yun. Dami nung kalaban. Sabi ni Omar, ako nang mamumuno. Siya na yung mamumuno. Pero pinagbawalan siya ng mga ang pinagbawalan siya ni Ali, si Ali. Kasi si Ali kasama sa mga advisor na, wag, kasi kung sumatalo ka, madidemoralize yung mga sundalo. Pero magpadala ka ng mapagkakatiwalaan mo na isang magaling din na sundalo. So, ang pinadala niya ay isa sa pinakamagaling din. Si Sa'd bin Abi Waqqas. Masya Allah. Ito, lumabas din yung galing ni Sa'd bin Abi Waqqas.
Masya Allah. Talagang kung tuloy-tuloy natin doon, Masya Allah, makikilala niyo yung mga napakarami mga magagaling na mga sahaba. Makikilala pa ninyo, brother. May nangyari pa sa ito. Kung na to, dagdag na to, hindi na doon sa ano. May labanan sa area na tinatawag nilang Tustor. Battle of Tustor. Alam niyo yung ginawa ng mga Persian? Kung siya, tawag doon. Nasa harap sila ng, tawag nun, nasa harap ng formation. Nagpakawala ang Persian ng isang napakalaking lion. Oo. Lion. Atake. Doon sa mga Muslim, hindi akalain ng mga Muslim na karoon, mahirap kalabanin yung lion siyempre, pagkakapasok ng lion na yun, madidemoralize yung ang habol doon, kung mapasok ng lion yun, maaaring magsitakbuhan yung mga ito, mawala information. So, yun yung sasamantalahin ng pag-atake. Kasi demoralize nandiyon ng lion. Imagine yung pagkawala ng lion na napakalaki, nag-alaga sila na sobrang bangis at napakalaking lion. Pagkalabas nun, mayroong isang lumabas na isang pambihira rin na hero. Ang pangalan niya is si Magza. Hanapin yung pangalan niya. Para makilala niyo yung mga sahaba, mga brother. Kasi ang alam lang ninyong mga hero ay sila, kung saan nyo nakukuha mga hero. Pero yung pala, sila Superman, Batman, hanapin nyo ang pangalan niya si Magza. Yung labanan ni Magza against sa lion. Ikuan mo dun. Magza against lion. Siya yung nakipaglaban. Tarzan yun. Mas mula pa kay Tarzan. Di ba? Kilala natin si Tarzan, nakita niyo? Minsan lalabas sa video, baka may gumawa ng video. Yun yung lumabas. Magza ang pangalan niya. So, lumabas na ang sino mga magagaling lumabas? Si Ala doon sa Battle of Yamama, yung tinapon sa katapult. Pangalo, si Kaka, yung sobrang bilis tumakbo na sumaklolo kay Khalid bin Walid. Pangatlo is, sino pa? Si Kaka, si Mekal bin Asha, sino pa si Musanna bin Hasana, ito Musanna bin Haritha. Puro mga magagaling yan ng mga lumabas na, hindi pa. Ano yung spelling? Magza. Ihanapan niyo, kung na lang yun sulat niyo yung Battle of Tustor. Tastar, minsan kasi Battle of Tustor. Lumabas na, hindi pa? Persian. Tustor Persian. Ilagay niyo yung Persian kasi baka ang lalabas ito. Kasi may mga battle kasi na nung unang panahon, makabang panahon, minsan, malilito kayo, magkakasama yun. Okay. Dito mga bro, ang labanan isingit ko na lang ito para makakuha kayo ng kaalaman. Ang labanan sa Roman Empire, merong 3 labanan ng Islam ever since. Alam naman natin sa kakristyanuhan, 3 ang grupo ng Kristiyano. Kristyanong Roman Empire, Roma, Kristyanong tawag doon, Byzantine, ito yung Eastern. Ito yung mga Orthodox. Ito yung unang kalaban ng mga sahaba. Yung Orthodox. Yung Eastern Europe. Lahat ng Eastern Europe. Hanggang sa pinakahuli is yung labanan sa tawag doon, Constantinople. Battle of Constantinople. Yung nasakop na ni Muhammad al-Fateh. Nanatili yun, yung labanan na yun hanggang sa Russia. Kasi nalipat na sa Russia. Magpahanggang ngayon, yan yung yung Byzantine Empire, nalipat na sa Russia. Okay. Yung Roman naman, nakalaban ng mga Muslim, yung Catholic, Roman Catholic, kasi merong 3 grupo, Catholic,
Orthodox at saka yung tawag doon, yung bago yung sa British Protestant. Tatlo na to malaking naging kalaban ng Islam. Yung una naging kalaban is yung Orthodox. Yun yung sa panahon nila Khalid bin Walid, yan yun, Orthodox yun. Panahon nung pati yung sa yung mga Arabo sa Iraq, Orthodox yun. Pati yung sa labanan din sa Constantinople, Orthodox din po yun. Pati yung labanan sa Russia, Orthodox din po yun. Ang Catholic naman is lahat ng labanan sa tinatawag na Crusaders. Umabot ng 10 to 12 Crusaders sa buong mundo. Crusaders, napakalaking kwan yun. May 200 years labanan sa Crusaders. Matapos sa isang crusade, susunod naman isang crusade. Hanggang sa napakalaking yun. Sunod-sunod yun na labanan. Pag ihanapin nyo Crusaders, ang lahat ng laban nun, Crusaders against Muslim. Crusaders against Muslim. So, ang napatapat sa panahon na yon, yung mga Crusaders, yun na yung panahon nila sa Salahuddin al-Ayyubi. Di ba nakikuha natin ang panahon? Yun, Crusaders yun, panahon ng Salahuddin. Panahon ni Bebars, dahil Bebars ng Mamluks, Crusaders yun, nakalaban din niya. So, yung panahon ng Crusaders, umabot ito na may 200 years. Crusaders yun. So, maliban pa doon, pati sa Spain, ang nakalaban ng mga Muslim doon is Catholic na mga Kristiyano. So, pagkatapos doon, lahat ng mga sumakop na from Spain, nung maging imperyo ng Spain, pati Portugal, kasi naging imperyo rin ng Spain. Yun na yung sinakop nila ang South America. Yung nakuha na nila yung tawag doon, yung Brazil, lahat ng South America, di ba? Ang South America, puro mga Spanish yung salita kasi Latin, nasakop yan ng tawag doon, ng Spain, Spaniard. So lahat ng yan is noon, naging kalaban ng Islamia. Kasi, ang Portugal, pumunta na sila hanggang sa, nakapunta sila sa Yemen, nakapunta sila sa, tawag doon, sa India. Halos, doon naman sila umikot sa kabila. Puro kalaban ng mga Muslim noon, nung time na yun naman, is Catholic. Later on, ngayon na 20th centuries, ang matinding naging kalaban na naman ng mga Muslim is yung Protestant. Sino yung mga Protestant? British, at saka yung maraming mga star. Alam niyo yung maraming mga star na pinakamalaking makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Marami, hindi nyo kabisado yung flag, maraming star, tapos tapos pati na rin po yung tatay nila, magkakasama na yan. Yung Protestant, ang pinakapinuno nun, yung dalawang hari sa Western. Tapos pati na rin yung tatay nila. So magkasama yan sa Protestant at magkaanib. Yan ngayon yung naman, kalaban ng Islam ngayon sa ngayong panahon. Halos nakapahinga muna tayo sa Catholic. Ngayon Catholic sa European, halos wala na kayo naririnig, no? Wala. Ang mahayag naman ngayon na dinadaan sa is itong dalawang ito na naging kalaban. Yung British medyo nakapahinga. Pero yun ang pinakamatinding yun. Kasi sila ang British ang tawag doon naghati-hati sa mga Muslim countries. Sila rin ang gumawa ng yung mga flags, pati mga border. Kasi dati walang mga border na ganito. Dahil sa kanila, ginawang border yung pagitan ng ganito mga bansa. Dahil sa kanila, ang British, yung sa Iran, na meron dyan na Muslim Sunni country. Sa loob ng Iran, ang pangalan niya is Ahwaz. O di kayo kung hanapin yung Arabstan. Arabstan, ang tan kasi bansa. Arab, bansang Arabo, Arabstan.
Pakistan, yung mga lahat ng mga tan, Uzbekistan, ang tawag mo sa mga taon, mga Uzbek. Ang tan, bansa ng mga Uzbek. Tajikistan, Tajik, bansa ng mga Tajik. Nakuha niyo yung ibig sabihin ng tan? Yun, Pakistan, Tajikistan. So, merong lugar dito, alam niyo anong lugar na yun? Magsimula sa halos tapat ng Kuwait. Kung alam niyo, tingnan niyo yung mapa. Tingnan niyo yung mapa. Yung papasok ka sa Arabian Gulf. Arabian Gulf, tingnan mo yung Arabian Gulf. Magsimula ka sa Kuwait, na parte ng Iran, hanggang sa papasok sa tapat ng Dubai, yung Hormuz Strait. Yung Hormuz. Alam mo yung papasok na tubig na maliit na ako lang sa Dubai, tapos Iran, ang tawag nila dyan sa pagitan na yun na dagat, maliit na papasok sa Gulf, Hormuz yan. Ipinangalan doon sa yung si Hormuz na natalo ni Khalid bin Walid. Yung sinara ng Iran, yung bago lang sinara nila. Oo po, pwede nilang isara doon. O yun, yun ang tawag nila doon, Hormuz Strait. Yung strait na ako. Sa kanya, hanapin mo, babakuan mo doon. Hormuz. Gulf of Hormuz. Nakita mo? Gulf of Hormuz. Yan yung sinara ng nung nagkagera sila. Oo, yun yung pinagtatakot nila na isara nila. Huwag naman isara yun. Kasi maliit lang yun ang kwan eh. Hindi makakadaan yung mga barko. Ang pangalan ng Strait of Hormuz. Oo, yun. Strait of Hormuz. Ginuha doon sa pangalan ni Hormuz. Ano lang pala natin? Ustad, katapat lang natin yung pa yung gano'n, no? Oo, hindi natin katapat. Katapat ng Ang UAE. yun. So, bro, yung part ng Iran doon, from that area, papunta ng Kuwait sa parte ng Iran, ang tawag dyan, Arabstan. O di kay Ahwaz, mga Muslim pa, Muslimang kwan dyan, mga Muslimang, mga Sunni ang tawag dyan, bro. Ang ginawa ng British, ibinigay niya sa Iran yung kwan na yun. Kasi sila yung nakasakop dyan, ibinigay niya sa Iran. So walang kaalam-alam yung mga Arabo dyan na nasakop na pala ng Iran. Parang back to the Philippines. Nung nagkaroon ng tawag doon, agreement ang Spain at saka US, yung binili nila, ang tanging nabili lamang ng US sa Spain, Luzon at saka Visayas, hindi kasamang Mindanao. Pero later on, illegally, na napasama na ang Mindanao. Pero sa totoo lang, kung kukunin mo yung pinagkakuan doon, hindi kasamang Mindanao. So, ganun din, padahan-dahan na lang sa Nawa, kontrol ng Amerika eh. Ganun din ang nangyari sa Iran. Yung lugar ng mga Muslim doon, ng mga Sunni, nawala sa kanila. Alam niyo gano'ng kalaki yun? 330,000 square kilometers. Mas malaki pa sa Pilipinas. Ang Pilipinas is 209,000 square kilometers. Tingnan nyo, gano'ng kalaki ang Pilipinas. Kung di ako nagkakamali, 290,000 square kilometers ang Pilipinas. Yung Arabstan, 330. So, mas malaki sa Pilipinas. So, imagine mo yun, na sinakop ng Iran. Ngayon, tapos, ang kagandahan ng lugar na yan, sana nga mabalik pa rin yung mga Muslim doon, ng mga Sunni. Nandyan lahat ang mga mineral, pati yung mga oil. Kasi gusto ng Britain that time is ibigay sa para makontrol nila yung oil doon. Sayang, napakagandang kwan yun. Napakagandang kwan. Kasi alam niyo kung yung Arabo pang mga kwan dyan, napakayaman ng kwan. Hindi makukontrol, hindi makakapasok ang, sa totoo lang, hindi makapasok ang Iran sa proxy dito sa Middle East. Hindi makapasok kasi yung dagat, wala silang dagat. Ang tanging dagat lang nila doon sa unahan ng Hormuz. Kasi mula sa Hormuz hanggang Kuwait, lahat yan, Arabstan. Ang tanging dagat lang, nakakaunti na lang, karugtong ng Hormuz, sa unahan lang, Pakistan na. Parte na malapit na sa Pakistan.
Arabian Sea, baka sunod nun Pakistan na. Ang Pakistan, napakalapit lang yun sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakahuling party doon ng Iran is yung kwan doon. Kasi may border sila, ang Iran, may border siya ng Pakistan doon. So yun na lang natitirang portion na merong dagat ang Iran. Wala na silang dagat doon. Doon sa likod, wala silang dagat doon kasi ang kuwan na doon ang makuha na nila doon, ang border nila doon, Georgia, Armenia. Wala silang dagat doon. Dito lang may dagat sila. So kung naaawakan ni ng Arabo, yung hindi nasakop ng tawag doon, nasakop ng Iran yung Arabstan, isa-search niyo sa baka lalabas pa sa Google, Arabstan, Ahwaz, kahit doon lang, saan yung lugar na yun, ilalabas sa, kasi bago pa lang, 1925. So 1925, 100 years ago. Ang laki pala, sir. Basta. Ahwaz, ang laki Ang laki, yan mismo, tingnan mo yung itsura niya, bro. Iran, di ba? Tingnan mo yung itsura niya. Halos tapat ng Street oil. tapat ng Kuwait, Kuwait. at saka tapat ng UAE, doon sa Hormuz. Saan pangalan? Ahwaz. Pero mga bro, maraming hindi nakakalam yan. Maraming, kahit mga Arabo yung mga iba, hindi nila alam. Pero hindi pa rin nakakalimutan yung pangyayari na yan. Kaya lang, kung binanggit sa inyo ito, para alam niyo, in the future, huwag natin makalimutan ng history. Kailangan natin malaman ng history. Inshallah, kung mahaba yung mga panahon natin, pati sa Pilipinas, kwento ko rin sa inyo. Pero huwag muna tayo doon kasi common na yun. Pupunta tayo, bro, matapos natin yung history na to, pupunta tayo sa Spain, pupunta tayo sa Europe, para maging familiar kayo sa, hoy, Ustad, ang Hungary pala Muslim countries before, ang Bulgaria Muslim countries, ang Albania, Czechoslovakia, Slovenia. Siya Islam. Puro mga Muslim countries. Pero hindi niyo alam. More than 500 years ang Muslim sa Bulgaria. Sa Hungary, gano'n din. Pero wala tayong kaalam-alam. Hindi natin alam na meron pala yung kalagayan ng araw. Ang alam natin ngayon, pupunta ka sa Georgia, wala na mga Muslim doon. Puro mga Krisyano na. Pati yung kuha nila, tawag doon? Pati yung mapa nila cross yung kuha ng mapa ng kuha ng Georgia, no? Pero ang totoo nun, Georgia, Muslim countries before. Nung panahon pa ng mga sahaba, alam mo panahon ni Uthman, ang kinukwento ko pa lang sa inyo, Abu Bakar, panahon ni Uthman, nakarating na tayo sa Georgia, Armenia. Panahon ni Uthman, nakarating na tayo sa Tunisia. Panahon ni Uthman, nakarating na tayo sa border malapit sa China. Qatar. Pero hindi natin alam. Yung pala yung nangyari nun. Then, later, lalaki pa ng lalaki, inshallah. So, alhamdulillah, dito na lamang kung meron kayong mga katanungan, is, pwede kayong magtanong. Kung wala naman, is, konting pahinga. So, bago tayo magdahan-dahan sa ating Tanong. sino may katanungan? Pero nakita ninyo yung amnesia, hindi? Hindi niyo nakita, no? Hindi siya na kasi siguro dahil Si Majsa. Ibentawar. Sinabi niyong nakipag-duela sa sa layon. Yun nga, si Magza, nakita mo? Napatay siya ni Hormuz. Sa Kwan yun. Ang nakapatid sa kanya siya, Hormuzan. Hormuzan, doon yun sa Tustor. Pero ang laban ni Kwan doon, ihanapin mo, si Magza, laban niya sa Leon. Walang lumalabas. Itong si Kwan, si Magza, meron siyang 100 duelo. More than 100 duelo na patay niya. Later on, ang nakaduelo niya, meron namang isang pinuno, pero after na bumagsak ng Persian Empire, may nagtayo naman banda sa Tustor. Tustor na yung part of Iran, papunta na sa, malapit na sa Pakistan. Pag hanapin nyo sa Google, may kita nyo yung Tustor, doon lumabas, may pangalan, ang pangalan niya hindi Hormuz, Hormuzan. Para makuha nyo yung dalawa. Hormuz, iba. Hormuzan, yun naman ang pinuno ng
sa labanan sa Tostor, doon lumabas si Kwan. Napatay doon si, kung hindi ako nagkamali, doon namatay si Magza, pati si Ala. Doon na rin yata namatay, kung hindi ako nagkamali. Pagpunta sila na Ahbaz. Oh, yun. Yung Ahbaz na yun, yan yung Ahwaz. Sino yung Al-Ashari dito, Ustad? Nabuo sa Al-Ashari. Siya yung pinakapinuno ng mga sundalo. Iraq, no? Oh. So, yung si Abu Musa al-Ashari, siya yung overall general. Ipinadala ni Omar bin Khattab, sinabi ni Omar bin Khattab, isama mo si Magza dahil ito ay isang leon. Isama, leon nga. Kasi nung lumabas yung lion, siya kagad ang... Kasi yung matake na patay niyon. Hanapin mo, baka lalabas siya sa YouTube. Kung hindi lalabas sa Google, lalabas sa YouTube na Muslim Magza against Lion. Magza against Lion. Baka lalabas din. Mashallah. So mga bro, ano pa? Wala nang tanong, oh? Ay, Ustad, yung sa Arabastan ba, totally wala talagang Sunni na iwan doon. Merong natitirang Sunni ngayon pero wala na silang kwan. Parang ano na. Kasi, di ba, buong Iran, walang masjid ng Sunni doon. Wala na. Sa Iraq meron. O sa Iraq, kwan pa ang Iraq. Ang problema, tingnan mo, hindi ko ikukumpara, mas malaya pa ang Muslim sa Amerika. More than 4,000 o 6,000 masjid sa Amerika. Samantala sa Iran, nagkiklaim na sabi nila na Muslim countries, walang walang Sunni doon ng masjid. Doon ang Barkala ng Ustad. Sa Ha? Aspas. Doon ang Barkala. Karbala. Karbala sa Iraq. Iraq. Oo. Ano mo kayo? Sa Awas, malapit sa Awas, Ustad. So yung Ahwaz net, tanong yung Ahwaz. Ahbaz na Ahbaz. Ahbaz, pwedeng Ahwaz ang Arabic niya, pero Ahbaz, mungkin pwedeng Ahbaz sa English makakasulat. Hindi na nakita pa rin si Magsa, hindi na. Laban niya sa Afrikanong lumalabas Sino lumalabas sa... Ang nakalagay sa AI, sa wala raw, pero merong kwento nga. anong sinabi ng kwento? Wala daw naganap, pero merong sa Islamic story, merong naganap. Tama pa yung ano ng Kumbaga walang... Di ba, pag kuwan mo yan, makikita mo rin. Kung mamakuha ka sa Arabic, minsan kasi hindi mo makikita sa Parang hindi na-upload sa Aba, website yung Okay, meron, Ustad. baka nasa libro. hindi, makukuha mo yan sa YouTube. Sa YouTube mo, either na Arabic, kung meron kang Arabic, lalabas siya doon. Pero sa English, pwede rin lalabas. Ang pangalan niya, Magza. Bintor, yun pangalan na. Magza Bintor. Tapos, kwan niya sa Lion. Kahit isulat mo lang, Magza Bintor against Lion. Kung lalabas mo. Sa Dusin, no? Oo. Kwan niya, yung sa Dusi, kwan yun, tribo. Mazza. Bintor. So, Ano na dito, parang hindi lumabas. wala yung nangyari sa Mazza. Titingnan ko nga kung saan yung ako maghanap sa inyo. Okay na, no? Okay na. Okay na po. Okay na. Okay, so, meron pa kayong tanong? Wala na. Wala na, no? Wala. So,